fact or fiction? You picture poison, this mental friction. Clearly it's been broken, borderline tragic. You're so dramatic, it's automatic. You turn it on like magic. What would it take to make you feel better again? What would it take to make you feel better again? What would it take to make you feel better again? Better again. Color variant na nilabas ngayon para kay Yamaha Aerox, ito talaga yung kulay na bet ko. Ang tawag nga pala sa kulay niya ay glaze blue, pero kung titingnan mo siya sa personal, para siyang white. So, syempre guys, bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough at aalamin na din natin kung magkano yung presyo nito dito sa Yamaha Viking Tagum. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong scooter na to. Let's go! Grabe guys, hinintay ko talaga tong color variant na to na dumating dito sa Yamaha Viking Tagum. At syempre ngayon dumating na, hindi ko talaga pinalagpas na hindi to mabigyan ng review. Paano ba naman kasi? Sa lahat ng color variant nga ng Aerox na nilabas ngayon 2025, ito talaga yung bet ko, no? Itong glaze blue. Pero kung titingnan mo siya sa personal guys, para siyang white, no? Na may konting pagka-bluish. Pero doon sa mismo website niya, glaze blue yung ayan, yung kulay niya. So, of course, this one guys is standard. So, makikita nyo naman, napaka-astig talaga ng itsura niya. Lalong-lalo na dito sa front. Dating dito sa kanyang front profile guys, ayan, meron siyang LED light na napaka-angas. Ayan. Tapos, yung kanyang turn signal light or hazard light, naka-LED na din. At syempre, ito yung kanyang eye line. Tapos, dito sa kanyang LED light nga pala or headlight guys, ayan, para siyang projector na naka-rectangular. And for me, napakaganda, napaka-modern, no? Bago sa mata. Goods na goods para sa akin yan. So, dito guys, sa suspension na ginamit, telescopic pa rin, single disc, single path. And then, dito sa kanyang gulong, 110 by 80 by 14 inches. Ayan, sa mga nagtatanong, this one guys is IRC and tubeless. So, pag mapako, hindi basta-basta mag-flat. May iwan lang yung pako dyan. Unlike dun sa mga tube type na, napakadali lang talaga mag-flat. And for me, napakaganda na tubeless yan para pag nasa long ride kayo, mapako kayo. So at least, hindi kayo mamumroblema masyado na madaling ma-flat yung motor ninyo. And dito naman tayo sa side profile niya. Napakaangas talaga guys ng kulay niya. Ang ganda kasi ng paint job dito guys. Ito talaga yung nag-caught ang attention ko. Napaka-glossy niya. Tapos, nag-complement din yung napakaganda niyang decals na blue. Ayan, yung pangalan niya na Aerox dito. No? Tapos, this one guys is blue core pa rin. So, which gives you more power but less fuel. Kaya naman napakatipid nito sa gasolina. And ito naman yung kanyang side. O, diba? Still, upright seating position. Unlike NMAX na mayroong option for cruising style. Pero kahit ganun pa man, napaka-relax pa rin naman ito dalhin sa long ride. Kasi nga napaka-comfy ng kanyang seat cushion. At syempre, yun na nga, naka-upright seating position tayo dito. No? So, dito tayo guys sa kanyang dashboard. So, yung dashboard niya guys is fully digital. So, kumpara doon sa old version, yan. Yung ngayon is, ayan, may abang na siya. So, bago yung design niya. So, LED siya. Inverted yung kulay. Instead na white, ayan, navy blue. So, yung information meron dito is speedometer. Ayan. Yung trip, kilometer, kung ilan yung natakbo, 0.1. Ayan, fuel gauge. Tapos, ito yung RPM, hazard light. Ayan. Ito yung hazard button, guys. Huwag muna natin. Tapos, dito kayo pipindot para ma-check kung ano pa yung mga information dito. So, ayan guys, F-Eco, average F-Eco battery. So, goods na goods yan kasi nga wala itong kickstart. So, palagi mo lang i-check yung battery health ng motor na to para nang sa ganun, hindi kayo magka-aberya pag gagamitin mo to sa long ride. Ayan. Trip. Tapos, meron siyang V-belt, tsaka yung time. Odo, trip 1. Ayan. So, trip F, F-Eco. So, bumalik na siya sa dati guys. Tapos, aside sa button na hazard, ito yung electric start. Ito yung high beam, low beam, turn signal, yung menu, at yung kanyang horn. Then dito guys, napakaganda. Ayan, complement din yung kulay dito. Dito rough texture. Dahon type pa rin yung kanyang side mirror. And for me, ayan,
Napakaganda kasi nga, hindi siya yung tipo na side mirror na parang bilugan. This one may kurba. So, mas nabagay dito kay Aerox, no? 155. So, since ito is standard naka-mechanical key, ayan. So, open for the fuel tank. So, ito yung fuel niya, guys. So, fuel tank capacity niya nga po pala is 5.5 liters. Kaya naman, hindi na kayo mabibitin sa long ride, guys, kung itong scooter na to ang dala ninyo. Tapos, ito times mo yung average fuel consumption, malayo-layo na rin yung mararating nyo dito since ito ay naka-Blue Core pa rin. Ayan. Tapos, meron pa rin siyang Yamaha Motorcycle Connect. So, alam niyo naman yan, isang app yan na ida-download mo sa phone mo para mas monitor mo yung health nitong motor na to. So, dito guys, syempre yung forged carbon niya na design, bago din to. Hindi ganito yung dating version. Tapos yung paint niya dito na glaze blue. At syempre dito para siyang may design dito na honeycomb. And, of course, this one is liquid cooled. Kaya naman sa long ride, check mo lang palagi yung tamang coolant level para hindi ka ma-overheat. And yan, goods na yan. Tapos, ito naman po yung kanyang seat. So, naka-single toned. Eh, naka-rough naman. Leather type yung dito. Tapos dito, iba yung texture. Pero same lang sila ng kulay. Ayan, naka-rough. Stitches, premium na premium. Tapos, syempre, hindi mawawala yung kanyang under-seat storage. Check natin yung under-seat. O, diba? So, ito po yung kanyang under-seat storage, guys. Kita nyo naman, napakalaki. So, kasyang-kasya dito. Ayan. Papers ng motor, bag mo, yung mga, alam mo na, gamit mo kung maglo-long ride ka, pero kung hindi pa rin enough. And maglagay ka dito ng bracket for top box at saka top box. So, kung interested kayo guys, ayan, magbili ng top box. Meron akong top box na may re-recommend sa inyo, maging bracket dito kay Aerox. Ilalagay ko na lang dyan para, ayan, makita nyo din. At kung perfect yan para sa inyo, ayan. So, highly recommend guys na, ayan, yan yung bilhin nyo. Aside sa nasubukan ko na, yung quality talaga napakaganda. Ayan. So, ngayon, dito tayo sa baba. So, nandito guys yung kanyang MG Smart Motor Generator. So, pag pinatakbo to, or pinaandar to, tahimik na lang. Hindi siya yung parang meron ka pang mapapakinggan na engine sound. This one is wala na. Tapos, ito yung, ayan, pillion step ng angkas. Syempre yung hit guard para hindi mapasok yung angkas or ikaw, no? Sa legs mo yan. Tapos, ito yung kanyang dual shock absorber. Yung ano kasi dito guys, SP, is naka-subtank. While itong standard is wala. Ayan. So, dito tayo sa tail. Pakita ko sa inyo yung tail, guys. Bago na din yung tail niya, napakaangas din. Minimal din yung design. Turn signal is LED. Ayan. Dual shock absorber pa rin. Single disc, single pot. Ayan. Tubeless pa rin yung likod. IRC pa rin yung brand. Tapos, yung tire size naman niya dito sa likod, guys, is 140 by 70 by 14 inches. Ayan, may ilaw pa rin ang plaka dito guys. Syempre yung kanyang plate holder. Then pagdating dito sa kabilang gilid, ayan yung kanyang panggilid, air filter. Ayan. Tapos yung panggilid niya. Plastic, no? Tapos center stand, side stand, meron pa rin kill switch. So pag binaba mo to, automatic mag-shut off yung makina. And for me, napakaganda yung safety feature para dito kay Aerox. Nga pala guys, ito yung kanyang front pocket. Meron na din siyang charging port, Type-C. So, pag malobat ka, meron ka ng pagsaksakan. So, ayan. Ito yung side niya. O, diba? Cool. So, this Yamaha Aerox 155 standard version is powered by 155cc liquid-cooled 4-stroke single overhead cam 4-valve at single cylinder. Ito guys ay may lakas na 11.3 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. And ito guys ay merong compression ratio na 11.6:1. Ayan. So, ngayon guys, i-check natin yung seat height niya. Kung abot nyo ba. So, sa ground clearance naman, 145 millimeter. Tapos, meron lamang siyang timbang na 130 kilograms. Kaya naman, kahit lady rider, napakadali na lang tong i-maneuver. Ayan. Sa mga nagtatanong, ano ba yung seat height ni Aerox, no? 155 standard. This one, guys, is 790. So, kung may height ka 5'5", kung ka-height kita, abot mo, pero nakatiptoe tayo. Ayan. Tapos ganito yung itsura natin pag nakaupo tayo dito guys. Of course, kung may taller height ka,
goods na goods to para sa inyo kasi medyo mataas yung seat height. Ayan. Pero kung 5'5 naman, abot na abot nyo at the same time, yan yung kanyang turning radius. O, di ba? Napakalawak ng turning radius, guys. Napakagaan. Ayan. So, ganito yung itsura natin, guys. Ganda. Comment down below, guys, kung bet nyo din tong kulay na to. I want to know in the comment section below. So, ayan, guys. Natapos na nga natin ikutan itong si Aerox 155. Ayan. Glaze Blue. Kung interested kayo dito, ito ngayon ay may presyo dito sa Yamaha Bike Link Tagum na spot cash is 125,900. Pero kung kukunin nyo ng hulugan, ayan, down payment is 14,000 at monthly sa 3 years na 5,778 at rebates na 200. So aside sa 3 years, guys, meron kayong mapagpipilian, guys, na 1 year up to 2 years hanggang 3 years. So if ever interested kayo, guys, ito ay available dito sa my Yamaha Bike Link Tagum. At kung interested kayo dito kay Yamaha Aerox 155 Standard Version Glaze Blue, ito ay available dito sa Yamaha Bike Link Tagum. So in front lang siya, guys, ng Arisgado College. Full address, lalagay ko na lang dyan sa screen, maging sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. And also sa mga hindi pa nakapag-follow sa Facebook page ko, Instagram, TikTok, ayan, paki-follow na lang po ako, Langga Gail, and please paki-subscribe na din ako dito sa channel ko para nang sa ganon, pag may mga bago tayong upload, ayan, mas ma-update kayo at ma-notify kayo. So yun, guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!